Matapos niyang mapagtanto ang kanyang sitwasyon, agad siyang lumuhad at nagsimulang magmakaawa, sinasabing, "Patawarin niyo ako, hayaan niyo akong mabuhay." Pagkatapos noon ay nagpakilala siya. "Ako si Huang Zing, mula sa collateral line ng Huang family. Ako lang ang utusan nila dahil magaling ako sa Qinggang. Please, patawarin niyo ako." Kasabay nito, napatanong siya sa kanyang sarili. Saan nanggaling ang nilalang na ito? Napakagaling niya sa Qinggang. Ngunit sa kabila ng kanyang pagmamakaawa, tinanong siya ni Leon. "Kung susuko ka rin pala, bakit ka pa tumakbo?" Sumagot naman si Huang Zing. "May pagkakataon ba na hindi ako matatakot? Ang mga nakakapasok lang sa lugar na to ay alinman sa mga taga-palas o yung mga rebelde. Hindi ko kayang galitin kahit sino sa kanila." Natuwa si Leon sa kanyang katapatan at sinabi, "Mukhang tapat ka. Gusto ko ang matatalinong tao. Bakit ka nandito? May kasama ka ba?" Matapos marinig ang tanong ni Leon, ipinaliwanag ni Huang Zing. "Dumaan ako sa secret tunnel mula sa lumang mansion ng Huang family. Nawalan na ako ng koneksyon sa kanila mula noong house search incident. Ako lang ang nandito." Idinagdag pa niya, "Gusto ko sanang samantalahin ang pagkakataon para magnakaw ng ilang bagay, para makatulong sa mga babae at mahihirap." Sa narinig ni Leon, nilapitan niya ito at sinabing, "Wow, hindi ko inaasahang isa kang mabuting tao. Pwede bang linawin mo ng kaunti?" Nahihiyang tumawa si Huang Zing bago ipinaliwanag. "Kapag wala na akong ginagawa pagkatapos tumulong sa mahihirap, naisip ko sanang pumunta sa Hongshu Mansion para aliwin ang mga babae roon." Sa narinig na ito, natawa si Leon at sinabing, "Pwede mo namang diretsuhin na gusto mong magpakasasa sa kaligayahan. Pero kung mag-isa ka lang talagang pumunta rito, alam mo ba kung saan nagtatago ang ibang miyembro ng Huang family?" Agad siyang sumagot, "Iniwan na ako ng pinuno ng pamilya. Hindi ako pupunta rito para magnakaw kung hindi nila ginawa, pero may alam akong iba. Nandito ka para sa impormasyon tungkol sa Imperial Jade Seal, di ba? Marami akong alam tungkol dito." Pagkarinig nito, sinagot siya ni Leon, "Collateral line ka lang, gaano ba talaga karami ang alam mo?" Hindi natuwa si Huang Zing sa pangmamaliit sa kanya kaya sinabi niya, "May koneksyon ako sa pinuno ng pamilya, kaya medyo malapit ang relasyon namin." Dahil sa kanyang pag-amin, natuwa si Leon at sinabi, Gets ko na. Mas naiintindihan ko na ngayon." Kasunod nito, sinimulan ng sabihin ni Huang Zing ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa Huang family. Ang Huang family ay hindi kailanman nakilahok sa pananaliksik tungkol sa Imperial Jade Seal, pero pagkatapos ng digmaan, may isang craftsman mula sa Heavenly Palace na humingi ng kanlungan sa Huang family. Sinabi niya ang maraming bagay sa pinuno ng pamilya at naghukay ng isang secret tunnel ng masil ang Heavenly Palace. Matapos marinig ito, naisip ni Leon, kaya pala, ngayon, nagkakaintindihan na ang lahat. Ang dahilan kung bakit mabilis na natutunan ng Huang family ang tungkol sa Imperial Jade Seal ay dahil sa taong ito." Habang nasa kalagitnaan siya ng pag-iisip, biglang nagtanong si Huang Zing, "Dahil nag-iisa ka lang, kasapi ka ba ng Rebellion Army? Ibig sabihin, ikaw ang maalamat na rebelde." Kasabay nito, naramdaman nilang yumanig ang sahig, patunay na maraming tao ang pumasok sa lugar para imbestigahan ang kaguluhan. Tulad ng iniisip niya, dumating ang mga miyembro ng Six Doors na pinangungunahan ni Shen. Pagkakita sa kanila, napatingin si Huang Zing kay Leon. Sa loob-loob niya, humingi siya ng tawad at sinabing gusto pa niyang mabuhay, kaya bigla siyang tumakbo papunta kay Shen at isiniwalat, "Galing ako sa Huang family. Handa akong sabihin sa inyo ang lahat ng gusto niyong malaman. May rebel leader dito." Ngunit sa kanyang pagkagulat, matapos niyang sabihin iyon, agad siyang pinasasan. Habang hindi pa niya maunawaan ang nangyayari, dinala na siya ng mga miyembro ng Six Doors. Dahil dito, galit na galit siyang sumigaw, "Handa akong sumuko, pero siya ang rebel leader. Hulihin niyo muna siya. Anong ginagawa niyo? Isa lang akong kasapi ng isang aristokratikong pamilya. Hindi tulad niya. Mga bobo ba kayo? Siya ang leader ng Rebellion Army.
Sa kabila ng lahat ng sinasabi niya, ngumiti lang si Shen at inisip. Ni hindi man lang siya marunong magsinungaling. Kung hindi ko pa nakumpirma ang pagkakakilanlan niya, baka napaniwala pa niya ako. Isa siya sa mga tao ng Empress. Paano siya magiging leader ng Rebellion Army? Kung totoo yun, matagal nang bagsak ang Dagan Kingdom. Pagkatapos nito, lumapit siya kay Li Yun at sinabing, gaya ng inaasahan, nauna ka na naman sa akin. Isa ka na namang hakbang sa unahan ko. Isa na naman itong malaking nagawa mo. Ngumiti si Li Yun at sumagot. Ikaw rin. Salamat sa pagsisikap mo. Kasabay nito, napaisip siya. Ano bang nangyayari ngayon? Ano tong sitwasyon na to? Makalipas ang ilang oras, nakauwi na si Li Yun. Habang papasok siya sa loob ng kanilang bakuran, naisip niya. Ang dami talagang kakaibang nangyayari nitong mga nakaraang araw. Posible kayang gusto ni Chen Hai na sumali sa panig ko. Pero hindi na nga ako nagre-rebel. Habang malalim siyang nag-iisip, biglang dumating si Isabel at tinanong siya. Saan ka na naman nagpunta? Sumagot si Li Yun. Pinrotektahan ko ang capital. Napangiwi si Isabel at sinabing, ano na namang kalokohan yan? Hindi mo kailangang protektahan ang capital. Tumawa si Li Yun at pabirong sumagot. Para sa'yo, kahit gaano pa nakakapagod, magiging bayani ako na magpo-protekta sa capital. Sa kabila ng kanyang kakulaitan, biglang hinawakan ni Isabel ang kanyang kamay at nakangiting sinabi. Ang daldal mo talaga, kumain ka muna. Ako mismo ang naghanda niyan kaya siguraduhin mong ubusin mo. My hero. Wow! Pagkakita sa mga pagkaing inihanda para sa kanya, namangha si Leon at sinabing. Ang dami, ikaw ang nagluto ng lahat ng to. Agad namang sumagot si Isabel, syempre. Pero ang totoo, ipinahanda lang niya ito sa kanilang imperial chefs. Samantala, napaisip si Leon. Kailan pa naging ganito kagaling ang asawa ko? Malamang, palihim siyang nag-practice araw-araw. Pero ang mas mahalagang bagay ngayon ay ang problema sa Huang family. Habang iniisip niya ito, sinimulan na niyang kainin ang mga pagkain. Ngunit kasabay nito, may pumasok na namang bagong bagay sa kanyang isip. Alam ko nang mabuti ang dating emperor, pero itong bagong empress. Ayon sa mga narinig ko, kumuha raw siya ng isang guwapong lalaki. Hahaha, sana naman di siya madala sa lalaking yun. Kung hindi, ang dagan ay parang saging na lang na nilantakan ng unggoy. Hehe, mas maganda pa rin si Roaliko. Pagkatapos nito, inisip niya. Mamayang gabi, papasok ako sa palasyo para alamin kung anong klaseng tao ang bagong empress na to. Makalipas ang ilang oras, sa kalagitnaan ng gabi, makikita si Leon sa ibabaw ng isa sa mga gusali ng Imperial Palace. Napangisi siya at sinabing, napaka-ironic. 5 taon akong naging rebelde pero ni minsan, hindi ako nakatapak sa lugar na to. At ngayon, nandito ako, para lang tingnan kung anong klaseng tao ang bagong empress. Kasunod nito, mabilis siyang lumipat-lipat sa mga bubong, maingat na sinusuri ang paligid. Napansin niyang maraming sundalo ang nagbabantay, kaya napabulong siya. Gaya ng inaasahan mula sa isang imperial palace. Ang mga mandirigmang to, lahat malalakas. Kahit isang dalubhasang martial artist pa ang pumasok. Dito, mahihirapan siya at malamang mamamatay. Pagkatapos nito, nakarating siya sa isang malaking gusali. Inisip niyang ito na siguro ang Imperial Study Room ng bagong Empress. Matapos pagmasdan ang paligid, sinabi niya, sa oras na ganito, bilang Empress ng Dagan, dapat abala siya sa pag-aproba ng mga dokumento, di ba? Sa pag-iisip nito, bigla niyang sinipa ang pinto, at pumasok siya sa loob. Ngunit sa kanyang gulat, walang tao sa loob. Walang tao. Umalis na agad tong babaeng to sa trabaho. Kasunod nito, naupo siya sa trono ng Empress. Nang gawin niya ito, napaisip siya. Bakit parang kapareho ng upuan sa bahay ko tong silyang to? Mukhang matipid siya. At bakit parang pamilyar ang amoy na to? Posible ba? Ngunit agad niyang iniwasan ang ideyang iyon at tinutok ang atensyon sa mga dokumentong nasa mesa. Habang binabasa ang mga ito, napabulong siya. Mukhang marami siyang inaprobahang memo.
At least, mukhang dedicated siya sa trabaho niya. Pero nasaan ang bagong Empress? Kung hindi siya nandito sa Imperial Study Room, baka pumunta siya para hanapin yung gwapong lalaki niya. Sa isang pasilyo na patungo sa Imperial Study Room, makikitang naglalakad si Shen kasama ang kanyang alalay. Sa isip niya, panahon na naman para linisin ang Imperial Study. Napakasipag ni Her Majesty araw-araw, paano ko siya hahayaang sayangin ang oras niya sa ganitong mumunting bagay? Ngunit pagdating nila sa silid, nagulat sila nang makita si Leon na nakaupo sa upuan ng Empress, nakangiti pa habang masayang binabati sila. Hindi makapaniwala ang dalawa sa kilos ni Leon, na parang nasa loob lang ito ng sariling bahay. Dahil dito, agad na kumilos ang alalay ni Shen at sinabing, "Ako na ang bahala sa kanya, Master Chen Hai. Kayo na ang tumawag sa iba." Ngunit agad siyang pinigilan ni Shen at sinabihan, "Hindi, mas lalo lang madidagdagan ang mga casualty kung tatawagan natin ang iba." Pagkatapos nito, hinarap niya si Leon at sinabing, "Kung nandito ka para hanapin si Her Majesty, mas mabuti pang sumuko ka na habang may pagkakataon ka pa." Idinagdag pa niya, "Mahigpit ang seguridad ng Imperial Palace. Magaling ka dahil umabot ka pa rito, pero kahit anong gawin mo, hinding-hindi mo siya mahahanap. At kung sakaling makita mo man siya, may mga dalubhasang mandirigma na nagpo-protekta sa kanya." Ngunit tila walang pakialam si Leon sa mga sinasabi niya. Sa halip, nilate pa niya ang Empress. Hindi nasa loob ng palasyo sa ganitong oras. Mukhang hindi siya isang responsableng Empress. Galit na tumugon si Shen. "Kalokohan, isang magnanakaw na katulad mo, anong alam mo tungkol sa mga intensyon ni Her Majesty? Lagi niyang iniisip ang kapakanan ng mga tao. Ikaw naman, anong balak mong makuha sa pagpunta rito?" Ngumiti si Leon at kalmadong sumagot. "Kalma ka lang, hindi naman ako nandito para makipaglaban. Gusto ko lang sanang makausap ang bagong Empress. Sayang, wala siya rito, pero mukhang sapat na rin ang kausap kita sa ngayon. Magulo ang kapital nitong mga nakaraang araw. Apektado na rin ang buhay ng isang normal na mamamayan tulad ko." Pero sa isip niya, "Oo nga pala, ang tanging nag-aalala lang naman sa akin ay ang asawa ko. Magagawa ba yun ng bagong Empress?" Samantala, sumagot si Shen, "Hindi mo na sana kailangang makialam sa mga problema kung nagpasya ka na lang na mamuhay ng tahimik sa paraiso." Bagamat kalmado ang tono niya, sa loob-loob niya, "Ikaw, isang normal na mamamayan, ni multo, hindi maniniwala sa'yo. Kung ikaw ay isang law-abiding citizen, edi ako ang pinakamaloyal na tauhan ng Huang family." Muling nagsalita si Leon, "Hindi ako nandito para magbiro. Dapat kayong mag-ingat. Alam niyo namang lahat kung gaano kalakas ang Imperial Jade Seal." Ngunit kumpiyansa si Shen at sinabing, "Naimbestigahan na namin yan. Maraming alam ang Huang family tungkol sa Imperial Jade Seal, pero hindi sila ang gumawa nito." Napangisi si Leon, walang bilib sa sagot ni Shen, kaya tinanong niya, "E paano yung nasa taas? Huwag mong kalimutan, may isa pang nasa langit." Sa isip niya, "Kahit ako, hindi inaasahan to, may 3 pang espada sa kalangitan na bahagi ng Jade Seal." Samantala, napaisip si Shen, "Imperial Jade Seal, sa langit. Posible bang ang ginawa ng Huang family ay hindi isang Imperial Jade Seal kundi yun?" Habang malalim siyang nag-iisip tungkol dito, nagsimula nang umalis si Leon. Pero bago tuluyang lumisan, sinabi niya, "Kahit hindi ko gusto kayong lahat, may isang mahalagang tao sa akin na nasa kapital, at ayokong madamay siya dito." Nagulat ang dalawa sa narinig nila. Habang tumitingin kay Leon, nagpatuloy pa ito, "Bilang isang normal na mamamayang walang kapangyarihan, ito lang ang magagawa ko. Huwag niyo akong sisihin kung hindi ko kayo binalaan." Pagkatapos, seryoso niyang tiningnan ang dalawa at sinabing, "Bilang isang opisyal ng gobyerno, dapat mas binibigyan niyo ng pansin ang mga bagay na to. Nasabi ko na ang kailangang sabihin. Magkikita rin tayong muli. Aalis na ako." Habang pinagmamasdan ni Shen ang papalayong si Leon, naisip niya, "Ang taong to, ang kapal ng mukha." Ngunit kasabay nito, napaisip din siya,
Buti na lang at may pumipigil sa halimaw na to, kaya ligtas pa tayo sa ngayon. Ngunit isang mas malaking katanungan ang pumasok sa kanyang isipan. Kung malaman natin kung ano ang pumipigil sa kanya, maaari kaya siyang maging isang kapaki-pakinabang na kakampi para kay Her Majesty. Pero kung sakali lang nagalitin natin siya, magiging isang trahedyang hindi natin kayang paghandaan. Kaya ba talagang mamuhay ng tahimik at mapayapa ng isang taong kasing delikado niya? Sa bahay ni Leon, makikitang binabasa ni Isabel ang ulat ni Shen tungkol sa mga nangyari sa Imperial Palace noong gabing iyon. Hindi ko inakalang ganito kapal ang mukha ng lider ng rebelyon. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na pumasok sa Imperial Palace, binabaliwala ang kapangyarihan ng daga na parang wala lang. Habang naiinis siya sa kanyang binabasa, tinanong siya ni Leon. Ano bang nakasulat dyan at parang ang init ng ulo mo? Sinong nagpainit ng ulo mo? Kasabay nito, sinabi rin niya sa kanyang isip. May naglakas loob talagang inisin si Ruali. Mukhang may kailangan akong turuan ng leksyon. Ang hindi niya alam, siya mismo ang dahilan kung bakit naiinis ang kanyang asawa. Samantala, nakangiti namang sumagot si Isabel. Wala lang to, hindi mo na kailangang mag-alala. Ngunit sa loob-loob niya, hindi ko pwedeng idamay si Leon sa gulong ito, lahat ng ito, kasalanan ng lider ng rebelyon. Sa kabila ng sagot ni Isabel, nagkomento si Leon. Okay lang kung ayaw mong sabihin. Pero kung may bumabagabag sa'yo, dapat sabihin mo sa akin, kasi bobo ako. Napangiti naman si Isabel at sinabing, gago ka, kapag dumating yung oras na yon, ikukwento ko sa'yo lahat ng detalye. Pagkatapos nito, nagbago ang tono ni Leon at masayang sinabi. Oo nga pala. Sa makalawa na ang unang anibersaryo ng kasal natin. May plano ka ba, mahal kong asawa? Ngunit hindi tulad ng inaasahan niyang excited na sagot, kalmado lang na sinabi ni Isabel. Ganun ba? Wala naman akong plano. Hindi ko naman kasi binibilang yung mga ganyang bagay. Dahil dito, nagtatakang sinabi ni Leon. Akala ko mahilig ang mga babae sa mga anibersaryo. Ngunit biglang bumungad kay Leon ang napakagandang ngiti ni Isabel bago nito sinabing. Well, kasi, araw-araw ay parang anibersaryo basta kasama kita. Aww. Makalipas ang ilang oras, makikitang tinatapik ni Leon ang lamesa at sinabing. Walang naging problema noong nakaraang taon, pero hindi pa nga lumilipas ang isang buwan, ang dami ng abalang lumilitaw. Idinagdag pa niya, hindi naman ako isang scapegoat, bakit parang ako ang magnet ng lahat ng gulo? Lahat ng ito nagsimula lang matapos ang koronasyon ng bagong empress. Gaya ng inaasahan, kasalanan niya lahat to. Pagkatapos nito, inisip niya, mukhang wala ng kakayahan ng Imperial Court na resolbahin ang problema sa Huang family, tapos nakipagsabwat pa sila sa dati kong puwersa. Siguro dapat na akong lumipat ng lugar. Wala naman akong attachment sa capital. Ang tanging dahilan lang kung bakit ako nandito ay ang asawa ko. Pero kung maiiwasan naman ang gulo, hindi naman mahirap lumipat. Kahit medyo nakakahiya ang tumakas, ito pa rin ang pinakamadaling solusyon. Habang patuloy niyang kinakausap ang sarili, biglang dumating si Isabel at tinanong siya. Ano na naman yang sinasabi mo mag-isa? Ngumiti si Leon at sinabing, wala lang to. Di ba nagkasundo tayo na mamimili ngayon? Sa narinig niyang ito, napaisip si Leon. Siguro dapat ko nang sabihin sa kanya. Ngayon, pero hindi ko alam kung papayag siya o hindi. Nang mapansin ni Isabel na hindi siya sumasagot, tinanong niya ito. Bakit ka nag-aalangan? Ganun ba ka-troublesome ang mamili kasama ako? Awkward na ngumiti si Leon bago sinabing. Siyempre hindi. Gusto kong sumama sa'yo. Fair na. Habang naglalakad sila sa pamilihan, patuloy pa ring iniisip ni Leon. Ano kayang magandang dahilan para pag-usapan namin ang tungkol sa paglipat? Ngunit natigil ang kanyang pag-iisip nang biglang tawagin siya ni Isabel. Gago, tingnan mo, naalala mo pa ba ang lugar na to? Agad namang sumagot si Leon. Paano ko naman makakalimutan? Hindi pa tayo ganoon katagal kasal noon, nagtago tayo rito para umiwas sa ulan.
Habang pinagmamasdan nila ang punong ito, naalala ni Leon. Naalala ko, ang lakas ng ulan noong araw na yon. Wala tayong choice kundi umuwi kahit basang-basa. Binuhat kita habang tumatakbo sa ilalim ng malakas na ulan. Napakatamis ng pakiramdam na yun, ang lambot, ang kinis. Pero dahil sobrang lakas ng ulan, nagtago muna tayo rito at naghintay na tumila ito. Hindi lang tong lugar na to, lahat ng paligid dito, puno ng alaala nating dalawa. Diyan tayo unang nag-almusal ng mag-asawa. Diyan tayo nanghuli ng isda at nagpiknik sa tabi ng ilog. Sabay nating pinanood ang pagsikat at paglubog ng araw, ito ang lugar kung saan tayo nabubuhay. Ito ang tahanan natin. Matapos maalala ang lahat ng masasayang alaala nila sa lugar, biglang tinanong siya ni Isabel. May iniisip ka ba? Napakamot sa ulo si Leon bago sumagot. Meron, pero wala na ngayon. Kasunod nito, narinig nila ang isang boses na tumatawag sa kanila mula sa likuran. Nang lumingon sila, nakita nilang si Lizu ito. Kayong dalawa, sobrang sweet ah. Dahil sa pagtataka kung bakit siya nandoon, tinanong siya ni Leon. Nagpalit ka na naman ba ng trabaho? Ngumiti si Lizu at sumagot. Part-time job lang to. Kailangan ko lang ng extra kita. Pagkatapos, inabot niya ang dala niyang mga bulaklak at sinabing, "Oh, para sa inyong dalawa to." Ngumiti si Leon at pabirong sinabi, "Kinukuha mo lang kung kailan mo gusto ang bulaklak ng tindahan. Malalagot ka sa boss mo niyan." Ngunit hindi nag-alala si Lizu, sa halip, nakangiti pa siyang sumagot. "Ayos lang yan. Hindi niya ako kaya." Pagkatapos ay bigla niyang iniba ang usapan. Speaking of which, ang daming hindi magandang nangyayari sa kapital nitong mga nakaraang araw. Marami nang umalis. Dahil dito, nagtatakang tinanong siya ni Leon. Hindi ka ba aalis? Sandaling nag-isip si Lizu bago sumagot. Paano ko ba ipapaliwanag to? Noong una, wala akong nararamdaman para sa kapital. Pero nakilala ko kayong dalawa. Kung maaari lang, ayoko talagang umalis dito. Dahil gusto ko kayong dalawa, gusto kong manatili sa lungsod na ito, kung saan magkasama tayong gumawa ng mga alaala. Sa pagkarinig nito, biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Leon habang iniisip ang sinabi ni Lizu. Isang lungsod kung saan nagbahagi kami ng mga alaala. Hindi ko gustong protektahan ang kapital dahil sa matagal kong pagiging rebelde laban sa dagan. Ang galit ko sa dagan ay hindi madaling mawala. Mahirap para sa akin na gawin ang isang bagay tulad ng protektahan ang kapital at ang bagong empress. Ngayon ko lang napagtanto, hindi ko pala pinuprotektahan ang bagong empress. Sa halip, pinuprotektahan ko si Joe Roali at ang tahanang naglalaman ng lahat ng aming alaala. Pagkatapos maisip ang lahat ng ito, parang nabunutin siya ng tinak sa dibdib kaya napangiti siya at sinabing, bagamat epektibo ang pagtakas, may mawawala rin sayo sa daan. Kung ayaw mong may mawala sayo, wala kang ibang magagawa kundi harapin ito ng diretsahan. Napansin ni Isabel na biglang naging masaya ang kanyang asawa kaya tinanong siya, bakit ka nakangiti? Agad namang sumagot si Leon. Wala lang. Iniisip ko lang na hindi naman pala ganun kasama ang kapital. Masayang nagkomento si Isabel. Siyempre hindi. Dahil dito, nagtatakang tinanong siya ni Leon. Oh, at bakit naman? Muling ngumiti si Isabel at sinabing, dahil ito ang lungsod na inihanda ko para sayo. Wow! Samantala, sa loob ng Imperial Prison, makikita ang ilang kalalakihan sa gitna ng mga bangkay ng mga miyembro ng Six Doors. Sa sandaling iyon, tinanong ng isa sa kanila, bakit ang kaunti ng mga gwardya dito sa Dagon Imperial Prison? Ipinaliwanag naman ng panganay na anak ng Wang family. Kasi lahat ng elite martial artists ay ipinadala sa labas ng lungsod para hanapin ang Wang family. Sinong mag-aakala na tayo ang unang titira sa kanila? Pagkatapos, taglay ang isang mapanuksong ngiti, sinabi niya, ngayon, oras na para ipatupad ang plano natin. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, paki-like naman at mag-iwan ng heart sa comment section. Malaking tulong na yun para ma-boost ang video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na din ang subscribe,
At idamay mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong kabanata ng series na ito. Salamat ng marami.